programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Anggulo, pasukin natin ang mundong pinagmulan ni Alan Pineda Lindo Jr. o mas kilala sa buong mundo bilang Apple the App ng Black Eyed Peas. Ang international hip-hop artist na si Apple the App ay isang proud Pinoy na nagmula sa probinsya ng Pampanga. Dito na siya sa Pilipinas ipinanganak at nagbinata. Sa tulong na isang Amerikanong sponsor, una siyang nagpunta sa Amerika para ipagamot ang kanyang karamdaman sa mata. 15 taong gulang siya nang tuluyan siyang manirahan sa Estados Unidos hanggang unti-unti niyang mapasok ang recording industry sa Amerika. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Pilipina ang ina ni Alan Pineda Lindo Jr. aka Apple the App. African-American naman ang kanyang ama na nadestino noon sa Clark Air Base sa Pampanga. Pero pagkapanganak kay Alan, lumisan na ng Pilipinas ang kanyang ama. Sinong hindi nakakakilala sa kanila? Kabi-kabila ang mga chart-topping hits. Jam-packed ang kanilang concert sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang Black Eyed Peas. Get your education. Change your situation. 'Cause if I can... Pero anumang kasikatan at karangyaan ang tinatamasa ngayon ng grupo para sa ating kababayang miyembro ng Black Eyed Peas, manatili raw na malapit sa lupang kanyang sinilangan ang kanyang puso't isipan. I'm made in Philippines all the way, you know. It's just, I grew up here till I was 14, and I could never change that and who I am, you know. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakasama namin ang 38 taong gulang na si Apple the App noong umuwi siya sa Pilipinas noong ika-18 ng Disyembre. Alas 8 pa lang ng umaga sa trangkahan ng kanilang bahay, naabutan namin na nakapila na ang mga tsigiting na ito. Ano, ba't kayo nakapila rito? Ano? Ginaldo. Dahil mabini ko lang ng Ginaldo. Oo, Ginaldo. Kanino? May Black Eyed Peas. Nang araw na pumunta kami, ika-7 araw na palang ganito ang eksena sa harapan ng bahay ni Apple the App. Isang linggo na pala siyang namimigay ng aginaldo. The time for family and to rejuvenate and to remind me of where I came from and remind me of who I am, where I grew up, and that's why it's really important for me to be doing the things I'm doing. Bago pa man siya sumikat sa buong mundo bilang si Apple the App, simpleng namuhay sa Pilipinas si Alan Lindo Pineda Jr. Ipinanganak siya sa Angeles City, Pampanga noong ika-28 ng Nobyembre taong 1974. Panganay siya sa 7 anak ng Pinay na si Cristina Pineda. Ang kanyang ama naman ay isang African-American military airman na nakadestino noon sa Clark Air Base sa Pampanga. Napakabait talaga. Ever since na maliit siya hanggang lumaki at tumira na sa US, ganun pa rin. Talagang hindi nag-iba ang ugali. Ang lahat ng meron sa ngayon, utang na loob raw ni Apple the App sa kanyang ina. Matapos kasi silang iwan ng militar na ama, mag-isang itinaguyod ni Ginang Pineda ang kanyang mga anak. My mom, she's like superwoman. She's just a great entrepreneur, you know. We had a store in front of our house. Bukod sa paglaki na walang kinikilalang ama, sakitin din daw noon si Apple. Bata pa lang si Alan na magkaroon siya ng karamdamang nystagmus. Isa itong bihirang kondisyon ng involuntaryong paggalaw ng mata. Ayon sa pag-aaral, isa lamang sa kada 1,000 bata ang nagkakaroon ng sakit na ito. Kwento ni Alan, pinakanahirapan siya sa sakit na ito nung estudyante pa lang siya sa Sapang Bato Elementary School sa Angeles, Pampanga. What I would do since I can see the board, I'll copy my classmates' notes, you know.
Pero hindi naging hadlang ang kanyang sakit para tulungan ni Alan ang ina sa paghahanap buhay. Marunong ako magtanim ng mais, ng mga kamoteng kahoy. I used to come with my grandpa around 10 years old. I know to araro. He taught me, you know, I had to ride calabaos. Also making charcoal. You know? Cooling. Oh. Dahil sa hirap ng buhay, nagpursige ang ina ni Alan na isali siya sa Pearl S. Buck Foundation, isang grupong tumutulong sa mga inabandonang batang may lahing American Asian o Amerasian. My mom signed me up when I was young, and what they do is they get sponsors from the U.S. Sa ilalim ng $1 a day program ng nabanggit na foundation, nagkaroon ng Amerikanong benefactor si Alan na siyang tumustos sa kanyang pag-aaral at pangangailangan. Pearl S. Buck Foundation, and got my sponsor, my dad, Joe Ben Hudgens. And what you do in return is you write letters. You get to show them my grades and about what I'm going through in the Philippines. Noong 11 anyos na si Alan, kailangan na niyang ipagamot ang malabo niyang paningin. Kinuha siya ng kanyang sponsor para magpatingin sa Amerika. Because I would tell him about my life story, how I'm having a hard time in school, you know, and it's like, oh, well, there's a lot of technology in the U.S. to help you out with your condition, and that's, you know, that's pretty much how the adoption came about. 3 taon ang nakalipas, tuluyan na siyang kinupkup ng sponsor niya si Joe Ben Hudgens na mula nooy kinilala niyang ama. Bagamat pinapagamot niya ang karamdaman sa mata, hindi pa rin tulubusang nalulunasan magpahanggang ngayon. I feel like I have selected sight, you know, because I'm very good in basketball. None of my friends could beat me in bowling. None of them could beat me in pool. Pretty much do everything. I just can't drive. Sa loob ng halos 2 oras, masagang naghintay ang kanyang mga kabalin para sa aginaldong ipapamahagi ni Applediap. Pagsapit ng alas 10, lumabas si Applediap sa kanyang kwarto. At isang masigabong pagsalubong ang binigay ng mga kababayan niya. Katuwang ng international singer ang kanyang ina sa pamamahagi ng aginaldo sa mga kababayan. Bitbit ni Ginang Pineda ang isang bag na may lamang bungkus-bungkus na pera. Bukod sa pera, may grocery items ding ipinamigay sila Applediap. Isa daw sa mga paraan ni Applediap ang pamimigay ng aginaldo para maibalik sa bayan ang suportang ibinigay sa kanya at para magpasalamat na rin sa mga biyayang dumarating sa kanyang buhay. Salamat na mo mga idol. Yeah, maraming nabibiyara na mo every year. Sa raw mismo ang nakaisip ng mag-ala Santa Claus tuwing Pasko. So it's a great feeling, you know. I'm like all the kids, Ninong, you know. And then the parents gets the food. Pero sa dami na binigyan nitong Pasko, ang pinaka-espesyal daw na nireregaluhan ni Applediap ay ang kanyang pinakamamahal na ina. Well, I can tell you guys, you know, I got her a nice bracelet. I've been collecting jewelry for her from Tiffany's, and this year she gets the nice bracelet. Dating OFW sa Hong Kong ang ina ni Applediap. Ang pagtatrabaho bilang kasambahay ang pinantustos ni Ginang Pineda para sa kanyang pamilya. Pero mula raw nang makaahon sila sa hirap, nagdesisyon daw si Applediap na pahintuin na siya sa paninilbihan sa ibang bansa. Sabi nga niya, deserve ko na daw na magpahinga. 2005, nilibot ko yata yung US. Nakarating na rin sa San Fernando, San Francisco, San Diego, San Jose, lahat na. Boston, New York. Pero sa kabila ng tagumpay na naranasan ni Applediap, hindi pa rin nawawala ang mga pagsubok. Kabilang narito ang di mo na ipagpapakamatay ng nakababata niyang kapatid na si Arnel noong taong 2002. So I was going through my stuff too, you know, and trying to pursue music. For one moment, I wish I was there to just say a few words to him, you know, To guide him. and to guide him. I was having a hard time. He was having a hard time, and I really missed him. And just to
to let him know now that, you know, he's still a part of this success. Ang saloobin ni Apple Diab ukol sa nangyari, iniyag niya sa pamagitan ng isang kanta sa record album ng Black Eyed Peas. Inalay niya ang kantang The Apple Song para sa kanyang namayapang kapatid. 7 taon ang makalipas, isa na namang dagok ang hinap ng kanilang pamilya. Pebrero ng taong 2009 nang matanggap ni Apple Diab ang masamang balita na pinatay sa Porac, Pampanga ang kanilang bunsong kapatid na si Joven, na nooy 22 anyos lamang. Very special because my brother Arnel got passed away. Tangi ang motorsiklong ito na lang daw ang nagsisilbing alaala ngayon ng mga namayapang kapatid. Regalo raw ito ng kanyang pamilya sa kanya nitong nagdaang Pasko. Yeah, so my brother-in-law collected all the parts of their projects and put it all together. So when I hold the handle, that's my brother Joven, and you know, and also the chassis and the engine, and it's my brother Arnel. So, yung bunso, yun yung ina-assemble na bike before ni Joven para sa kanya. Tapos yung isa, yung pangalawang panganay namin, yun yung binili ni Kuya para sa kanya. So pinaghalo-halo yung ano ng motor para at least kada daw maggamit niya. Parang kumpleto pa rin kami ba? Every time na may event or mayroon siyang gagawin, gusto niya, nandun lahat ng family, nasa likod lang. Ay, ganun yung kaano si Kuya para i-tax family. Para naman sa kanyang pamilya, pruweba raw ang taunang proyektong ito ni Apple Diab na hindi pa rin nagbabago ang simpleng Alan Pineda noon. Stay as where he is, ganun. Tapos, tumulong din sa kapwa, yun, lumingon sa pinanggalingan. I feel joy. I feel good, you know, to be able to help and to be able to donate, and it's just a different feeling inside. It's just a different joy, you know. It's like there's no word for it, you know. Tagalog songs, and I want to write I'm Kapampangan, so I want to write a Kapampangan song in there. Don't go away, magbabalik ang Anggulo dito sa TV5.